Siguro ang capital investment po dito maliit lang, hindi po ganun kalaki. At hindi po nakakatakot as long you are doing the right way. And tamang buto, right seeds, at tamang nutrients ang gagamitin mo kasi yun ang nagpapakain. Meron kang knowledge. Samahan na natin ng kaunting panalangin. Tama. Ayun. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga Inday. Kaway-kaway! Yan, partner! Part 2 na po ng aming video at dito pa rin kami ngayon sa San Pablo City, Laguna. Yes. At kasama po namin ngayon ang may-ari po, very humble, si Sir sa Alfreas Hydroponics and Garden. Oo, at, magandang hapon sa inyo. Yes po, kaway-kaway si Ferdinand. Yes, kaway po tayo sa camera, sir. Yan. At ngayong hapon po mga idol, syempre mga idol, kung napanood nyo po yung ating part 1, dapat mapanood nyo po mga idol. Ngayon, tuturuan po tayo ni Sir Fernando po mga idol kung ano ba talaga ang step by step na pagtanim sa hydroponics, lalo na itong litos, partner. Ayun. So, yan abangan nyo po dahil ito na, isa-isahin na natin, sir. Paano ba ang pag-umpisa? Alam mo ba, idol, nung mag-umpisa kami dito, marami gusto mag-umpisa talaga ng pagtatanim ng lettuce. Yes. Pero before mag-start, talagang binagbibigay kami ng orientation. Yes. Okay? Paano yun? Kung hindi mo ituturo yung tamang yung pagkakat nito, let's say, maraming problema. Minsan, hindi sumusobra, bitin yung ano. So, hindi makaka-penetrate yung tubig pag NFT. Hindi bali kung DFT, lalampas siya. Kaya yung cutter, dapat lumampas talaga dyan para makalampas yung tubig dito sa styro cups. Ayun. Yun. Ano po yung NFT at DFT? Ang NFT is yung Nutrifilm technique. Yung DFT is naka-deep, naka-soak siya sa tubig. Okay. So, meron ako dyang ilan, pakikita natin mamaya. Opo. So, after that, ipinoprocess namin yung coco peat. Tawag namin doon, ini-sterilize namin, just to make sure that yung mga bacteria whatsoever, pathogens na dyan na pwedeng mawala, through sterilization ay mawala. Tapos, meron kaming sinasabi na iba-buffer namin, we gonna put calcium nitrate. Kumbaga, meron na agad siyang basal fertilizer dito pa lang sa coco peat. Ang role naman ng coco peat is just a planting media. Ang nagsusupport ng nutrients, yung hydroponic water, hydroponic solution. So, ganun lang tumatakbo yon. So, naglagay ka ng seeds, hindi masyadong malalim, at a right depth, tabunan mo, in 2 days, 2 to 3 days time, andyan na yan. Tubo na yan. So, ganun po mga idol. At saka mga idol, ito pala is yung styro na pangkape. Pangkape. Tapos siguro may yung soldering iron ba yun? Pwedeng soldering iron, pwedeng anything that is hot na maano siya. Makat po ito. Yan. Hanggang dito po. May butas-butas pa yan sa ilalim mga idol. Ayun. So, ito po ay, sir, nakalagay po talaga seeds isa-isa or meron po kayong ano pa? Meron kaming seedling table doon. Okay. Ang ginagawa namin is direct seeding. So, para wala na kaming transfer, wala nang pagod, wala nang extra labor. So, we found out na yun ay very effective sa amin. Pero yung ibang greenhouse owner, ang gusto nila naka-transfer yung buhay na. Yes. So, dito, my practice, wala na kami nung bottom drenching, water, whatsoever nutrients na nirara namin sa ibang lettuce, size na ganito, it will be the same as this. So, operational-wise, one reservoir only. Ayun. So, kailan kayo, sir, nagpapaandaran ng tubig nyo dito? Ilang minuto yon, kailan walang tubig? Wala kaming sinasabi tungkol dito sa pagtatanim. Kung ano yung distribution ng tubig dito, it will be equal to the distribution dito sa bagong tanim, bagong lagay ng seeds. Hindi siya nilalagyan ng na konti lang o ini-slow down. Whatsoever the output, if output is 2 liters per minute, 2 liters per minute din to. Yan. Ang nagrara na tubig? Nagrara na tubig. Like po ngayon na nakapatay? Ngayon, patay to. In half an hour, mabubuhay ulit siya. Ayun. Alternate? Oo, alternate. So may
meron siyang interval. So, if this run at 15 minutes, the whole system is 15 minutes. Okay. Ganon, may kanyang So, ano yan. lahat-lahat na yun, patay-patay guys, sa malaki o maliliit, Kahit same lang. it's the same. Paano po ito, sir? Ilang days na ba tong ganitong ano? This is more than 10 days. 10 days na yan. Oo. Okay. So ito na yung mukha ng 10 days. So after sa seeds na ilalagay dito, direct seeding. Yes. Okay. So every 30 minutes, Run ng tubig. run ng tubig. After that, off. Tapos ilang hours pa Run uli yun. So, it will run from 6 to 7 p.m. 6 a.m. to 7 p.m. Mm. Gabi, wala na. Wala na. Ayun. So, So, automatic. 30 minutes na ira-run yung tubig and then ilang minuto ang walang running ng tubig bago magra-run ulit. Siguro double mo, 15-30 o 31 hour. Okay, 1 hour. 1 hour, pahinga. Otherwise, parang nalulunod, punong-puno na ng tubig. So, pag huminto yung NFT, itatapon din niya yun. Okay. So, why not give a right volume ng tubig sa kanila? Ayun. So kung ganito sir, halimbawa, sabi niyo po is ito po is soil media lang or Planting media. planting media media. yung coco peat. So yung pinaka-nutrients talaga is nasa tubig, tama po? Nasa tubig. Tubig. So after nyo po mag-run ng water ng 30 minutes, of course yung iba na-absorb na yung mga nutrients. Yes. Yung tangke nyo po o reservoir nyo, magtitimpla pa o ba ulit kayo doon ng yung ginagamit yung nutrients or check nyo pa kung kulang or ano Hinihintay kong maubos siya. Ubusin muna. Tapos bago mag-top up ulit. maubos yung tubig doon. At least mauubos siya. Okay. So, Ilang days po maubos? depende sa capacity. Ano po yung kalaking area yung ano nyo, reservoir nyo? Hindi ko nakukwenta kung gaano kalaki yun. Pero what I know that is, I think 8 or more than 8 foot Okay. ang lalim. ang lalim niya. So hindi ka one time lang po kayo nagtitimpla ng nutrients. Until harvest? Or Hindi. until Maraming maubos? best madami kami best magtitimpla. Kung madami yung lettuce, siyempre, mabilis silang mag-absorb ng nutrients. So, magkukulang agad. So, kung bababa naman siya, dun sa level ng submersible pump, kasi pag naubusan siya, yung submersible pump, automatic yun eh. Okay. Bagbagsak ng weight noon, yung balance niya, patay din yun, shutdown yun. Shutdown din. So, meaning, randomly, nag-check kayo ng water parameters nyo doon sa tangke. Water parameter ay 24/7. All Chinecheck. throughout, meron. Chinecheck. Because Automatic. meron doon, Automated. pakikita ko sa inyo mamaya. Sige. So, hindi ako gumagamit ng trancho na ganun. Wala na. I just make sure paglapit ko, alam ko na yung parameters. High-tech na po aking- talaga. Digital no? na. Oo, so pero itong setup na to is pangmalakihan na talaga. Pero kung ngayon po mga totoo mga Inday, kung gusto nyong gayahin ito, pwede po mag-start ng mas maliit lang. Hindi ganun kalaki ang setup. May Oo, importante kasi, ganun. Oo. kasi mahal yung equipment. Totoo. Yes. Oo. So, siyempre, kaya nga tayo nag-umpisa ng maliit para maliit din yung puhunan. Ayun. Tama po yun siya. Pero kung tama din yung knowledge mo, kahit kung may knowledge ka na, medyo isang kratki, gawin mo ng dalawa. Opo. Ayan. So sir, halimbawa, beginner po ako, alam ko po na gano'n na po, magtatanim tayo dito, mag-sterilize ng coco peat, the same time, magrara ng 30 minutes, double yung walang tubig, and then, ano pa ba ang next kong gagawin? Halimbawa, meron na akong gano'n, may mga certain na process pa ba na ginagawa? Meron kami, Spraying or something? ang spraying namin dito is only foliar. Full yard. Foliar. Okay. Tapos, regular recording. Data. From first week. Okay. First week. Pwede na siyang isprayan. Magde-data. Kukumustahin mo kung yung growth, kung maganda ba o pangit. Kung ano ang kailangan niya, yun ang ibibigay mo. Ayun. Kung sa tingin mo, yung micronutrients mo ay kulang, magdadagdag ka sa reservoir. Okay. Kung hindi kasi pwedeng sabihin na, I have to put the ppm steady sa ganitong value. Hindi naman pwede yun. Paano kung umuulan? Paano kung umiinit? So the temperature varies. Kaya nga naging kailangan kong nutrient dito is adaptable sa mainit, adaptable sa malamig. Ayun. Tropical. Ayun. Pero di ba sir, partner, yung question ko lang, kasi kung mainit malamig,
doon nagmamatter yung patubig nyo. Mhm. At saka yung nutrients sa tubig. Yes, tama yun. Pero di ba nakokontrol naman ang ating mga auxiliary fan, ano tawag dito? Exhaust fan. Ang kinokontrol ito is humidity. Humidity lang. Humidity. Ito yung, tulad dito sa loob ng greenhouse, Punta tayo dito. ito, meron tayong hygrometer dito. Ito. Ayan. So, ang hygrometer ang magme-measure kung ano ang humidity dito sa loob. So, katulad dito, Dito po tayo. ang ano niya is nasa 50, Perfect yun. 51. That is perfect. Basta naka-green. Oo. Ranging, Yan. Dapat maglaro dun sa green. Okay. Pagka yan na, Ang humidity niya ngayon. pag nag-humidified, pag pumunta siya dito sa blue, di sabihin, kailangan mo siyang i-ventilate. Yes. So, paano gagawin mo? Di buksan mo yung fan. Hindi ka naman pwedeng mag-ventilate na pag perfect na. Hindi na kailangan yon. So ito po mga idol. Yan, ito yung napakataas na humid, 70 to 100%. Yan, 35 to 65 ang perfect na 40 to 60 pala perfect na humidity. Ayan. So, ito ang advantage, partner, pag naka-greenhouse ka. Kasi, kontrolado. Dapat, lahat, no? Automated. dapat, kung tutuusin, meron ka nito sa iyong shelter. Yun. Hindi lang sa ganito kalaki, basta nag-grow ka nito, meron ka dapat nito. Makita dapat yan. Para hindi ka mahirapan, hindi ka nanguhula. Okay. Mainit na pala, hindi pa nagsisirculate ang hangin. So ano mangyayari? Magkakameron ng problema yan. Oh, let's say fungus. So, paano gagawin mo pa nagka-fungus? Ba't iintayin mo pa magka-fungus? Meron naman solusyon bago pa magka-fungus. So, prevention talaga. Prevention is better than cure. Yung approach mo Yes. sa halaman. Kaya dapat ito pinakikiramdaman. Di ba mayroon pa kayong mga temperature sensor, sir? Meron. Para naman sa ano yun? Ang temperature namin tulad dito, meron na to. Meron na. Meron na. Meron na to. Ayun, sa ilalim. Sa ilalim. Tumatakbo siya ng 33. 33. Ito po mga idol. Oo. So, Sa ilalim. 33. So ano ba ang magko-compensate yan. Magko-compensate. ang right na temperature sa hydroponics? Ang hydroponics talaga, mga 26, 27, 28. Hindi dapat tumaas na sa 36. Okay. Otherwise, mainit na talaga sa loob. Masusunog. Sunburn. Sunburn. So, yun. So, after nun, syempre, tuloy-tuloy pa rin yung, yung pag irrigation nila, no? Deep irrigation nila. Yan. Ito ngayon. Oh. Fan. So, Mandar na. Ito, taas namin. Taas na. Meaning, ano ibig sabihin po pag umandar, sir? yung temperature niya, tumataas dito sa loob. Oh. Kaya itatapon niya yung papunta doon para lumabas naman sa monitor. Ayun. So halimbawa sir, mataas ang temperature tapos mababa yung humidity natin, 'di ba? Kasi bawal palabas. Pwede ba yung ganun? Anong mangyayari po? Halimbawa, Ito, may recommendation naman siya kung anong gagawin mo. I-humidify mo. Humidify, okay. by means of spraying. Spraying. Meron dito mga nozzle sa taas. Meron akong maliliit na nakatago dyan na naka-ano din siya, naka-install din. Ayun, maganda partner. Pang-maintain ng humidity din in case na uminit. Yun. Mainit nga tapos Mga biglang mist. Ito na talaga Misting. yung... Misting. Misting. Ito na talaga yung modern na pagpa-farm. So, Hindi naman. Gumawa lang talaga ng paraan kung paano magiging mas madali yung operation. Kasi pag pinahirap mo, dadagdag ka ng tao, imbis na ang cost mo sa isang lettuce, sabihin nating piso, magiging 1.50. Yun. So, Ganun lang kaliit. Ano? sa konting bagay, naitabi mo yung pera na save mo. Yun. So after po nun, sir, ilang days ba ang tamang harvest time talaga sa paglilitos? At anong klase pa lang variety? Ito ay Ulmeti variety ng Rex 1. Harvesting period namin, napapaigsi namin hanggang 30 days. 30 days. Kung Ilang grams yun? mga 90 grams. Average. Ito. Ito pwede na. Yan, pwede na yan. Yun. Tsaka iniintay namin na lumabas yung leaves na to para Medyo pakilabangan.
ito. Ito na. Ito, hindi pa ilalabas yan dahil Hindi pa. maliit pa. Itong ganito ang pipiliin. Okay. So yan. Parang nagagamit lahat yung Nagbo-balls, parang dahon. nagbo-balls. Parang kunti. nagbabawas. Para lumaki. Ayan. So sir, nabanggit nyo po, nagpo-foliar kayo tuwing ilan namang araw ang interval natin sa Ang foliar namin dito is every 7 days. Mm. One meal nandun sa label ng Biocalmag ng NutriHydro. So every 7 days kailangan para tumatulungan para lumaki agad ang dahon. So dito yun. So ang foliar kasi diretso sa dahon nandun agad. Hindi naman gagaling sa ilalim. Directly na. So nandun agad sa stomata niya. Yes. Yun. Ano po yung product na ginagamit nyo, sir? NutriHydro. NutriHydro. Pati sa nutrients, doon din. NutriHydro lahat ako. Okay. Sama okay. foliar. Sige. Dahil nabigyan naman ako ng magandang resulta, hindi na ako nag-isip na humanap pa ng iba. Ayun. Isa pa nga doon, that is a locally brand nutrients Yun. na mas marami ang nagagawa na nutrients dun sa ganun kadaming volume ng nutrients na how would I say? CFF. Ayun. Yung commercial farm formula. Ayan. So dito partner, napansin kong parang nagpo-pruning kayo sir, ito. Yung old leaves, tama ba? Kasi ang nangyayari dito, mabigat na to, nagkakasugat yung, eto, kita nyo, nagkakasugat. Ayun, Ito no? po, ito. Ayun, Ay, ito. nagkakasugat siya. So tinatanggal po. Mas maganda pang tanggalin. Pero sir, may nakikita kami sa taas na mas malaki. Ano ba yun? Different market or Different age. age? Different age. Different age. Oo. Tapos, market reserve. Yun Market ang reserve na. nangyayari. Kasi dati gusto nila ganito kalalaki. Ngayon ayaw nang kumuha ng ayaw nang kumuha nila ng maliliit. Regular size. Kasi yung wastage, yung nasasayang, natatapon. So, Although maliit na ang wastage, mas nagiging benefit pa sa kanila. Mas madali ang storage. Maraming benefit pagka malaki. Yun ang sabi nila. ayun. So, ito pong trademark nyo talaga. Kasi usually sa pagpunta namin sa iba, yun na pag-usapan natin sa past video, kung hindi po napanood, please panoorin nyo po muna. Nakakaabot po kasi ng nasa 600 to 900 grams yung kanilang pinakamalaki. Yes. So, sir, ano ba ang technique doon? May technique ba doon o ano ba? Tamang pag-aalaga. Tamang pag-aalaga. Okay. Sa totoo lang, ako maaga pa na dito na. Tapos kahit katanghalian, napapansin ko na nagbago yung weather, na dito kagad ako. Ayun. So, Parang tayo din, pag nainitan gusto nating maligo. So, Tama po. parang an approach similar dun sa ganong sistema. partner, napansin ko, ano po yung bilog sir? Alexa, Oh, nag-light. Alexa Ha? dito. Alexa po yan. Alexa, love song. Ay, nagsasalita. Si Alexa pala. Alexa, volume 8, love music. Alexa pala yan sir. Alexa. Alexa, volume 8, love song. Akala ko isa sa mga sensor. Kasi para may music yung tao, hindi na Kakausapin na lang. Alexa. May keyword lang. Tagalog music. Ang dami mong gustong gawin, ano? Sasabihin mo na lang. Oo, doon na diretso. Ayun. So, with Alexa, marami ka ding magagawa. Dito, kahit ako ay nasa UK, may CCTV, Kitang-kita lahat. kita lahat. So, kung gusto ko magbukas dito ng ilaw, pero wala pang ilaw, nasa labas, may wifi connection naman dito, May switch na. bubuksan ko sa UK, maliwanag na. Ayun. Pag gusto kong patayin, mapapatay ko. Ibang level. Wow. Pero sir, dito po, balik tayo dito sa sa high-tech talaga parte. Pero from day 1 to 30 days, ano po usually na common problems na na-encounter nyo dito? Yes. From day 1 to 30, wala akong problema. Walang problema.
Ang nagiging problema nito, syempre lalago na. Oo. Yung nagiging humid, syempre iinit na eh. So, minsan, baka magkameron ng fungus. Pero hindi naman kami ganun tamaan. Oo. Ano po itong dilaw na to, sir? Para maalaman nila ulit. Para sa mga insekto yan. Ito, kung anong insekto ang nandun sa loob. Yes. Ano po pangalan pag binibili po ito? Trap, yellow trap, Yellow trap. sa Shopee at Lazada. Shopee, Lazada. Ngayon, kung parang ito, kukunti ang insekto nito. Pero pag ito'y, ang insekto napansin namin madami, Oo. Didikit. magdidikit-dikit na, mumove na namin yan. Dadamihan. Dadagdagan. Maganda din yung ano nila. Sir, wala ba kayong na-encounter na any sunburn dito? Kasi mainit ang Manila. Tip burn. Paano yun dito sa dulo? Kaya we make sure that the temperature is right. Oo. Pero direct sunlight wala. Kaya meron ito. Okay. Ay, meron palang mga idol. Ito Meron net pang item. shade net. Tingnan niyo po, mga Pag idol. summer, nagsi-shade net kami. Yun, Pag hindi na kaya. Yung nasa pader Oo. na net. Pwede ba yan masample, sir, na hilain? Hindi nakatali ngayon eh. Hindi namin kasi ginagamit. masyadong mainit Hindi naman. mainit. Hindi. So, yun. So, usually, wala masyadong problem sa 30 days. So, Wala. walang hirap-hirap. Tapos doon na kami mag-uumpisa na maging vigilant kami, mapagbantay, mapagmasid pagdating ng 30 days and above. Pag ganito, sir, na parang nalanta po yung dahon, ano po ito siya? Kaya nalalanta yan dahil yan ay yung mga first leaf. Matanda na. Oo. Kung talagang sa halaman, talagang Mahulog na siya. nalalanta siya. Ayun siya. Meron ding ibang dahilan. Baka mataas ang iyong pH. Baka mataas yung nutrients mo. So maraming bagay, maraming parameters. So kung saan ka nagdududa, i-check mo ngayon. I-check mo yung tubig mo, check yung parameters. Kaya palagi ko sinasabi, kailangan dito ay knowledge. Yun ang aking masasabi lang sa pagtatanim. Pag nagkamali po kayo, sir, sa paglagay ng nutrients sa libuan na pasobra, ganun ang mangyayari? May epekto. Ano po May epekto. It's either na hindi siya lumago ng maganda, hindi magpare-parehas ang laki. It's either na siya ay maging madilaw-dilaw. Green masyado. Malnourished. Hindi naman eksakto, pero yung chlorophyll niya, yung pigmentation, Oo. medyo nawawala. Ayan. Kulang. Paano, sir, halimbawa nag-burnout ngayon, or halimbawa sa ibang lugar, assuming na 24 hours walang kuryente, hindi nakapag-run ng tubig dito, wala bang problema yun? Wala ito. naman. Okay. Okay naman. Survive. Ito kung 2 days, buhay siya. 2 days lang. Oo. Huwag mo nang pasusobrahan. Kasi kahit sa palengke, 3 araw itong walang tubig, nabubuhay siya. Oo nga pala, partner. So 24/7 po ito, basa talaga tong sa loob, yung kukupit. Basa yan. Basa yan. Okay. Kasi pag hindi na tumakbo yung tubig niya, pababa naman ng tubig, magdi-drip. So madi-drain. So pag umandar uli, sisip-sip uli yung ugat. Yun. So yun. Ganun po siya. Ganun pala yun, partner. Tsaka sir, pwede bang malaman paano bang variety ng lettuce meron kayo dito? Tsaka parang may color iba eh. Kami dito, pag sa green, pinuproduce namin ni Olmeti lang. Dahil for such personal reason. Hindi dahil matagal siyang pumait, ganun. We are always on the business side. Yung iba naming itinatanim, katulad ng purple, yan ay just to make the salad bowl colorful. More on aesthetics na lang siya para gumanda. Ayun. So may possible pala, sir, na may effect. Halimbawa, iraran mo yung tubig mo even gabi. Malanta talaga siya. Hindi. You are wasting time. Kasi hindi na Kasi kailangan. wala namang photosynthesis nangyayari. Ba't mo pa iraran? Sayang yung kuryente. Sayang ang kuryente. Yun yung reason, mga idol, bakit patay po siya, partner, pag gabi. Depende sa paniniwala ng grower. Oo. Merong grower na naniniwala kung ito 24 hours niya, Mas mabilis. mas mabilis. Oo. Ako, iba yung paniniwala ko. Ayun. Tama, no? Yan. Kasi may nakikita kami sa mga sa mga nagbubulaklak, na tagapanood na taga-bubulaklak. Talagang
24/7 may ilaw. Kahit gabi, nakailaw yun sila. Mabilisan yung harvest. Mga chrysanthemum. Kaya, opo, pwede kaya dito sa inyo? Mas mabilis kaya? Tingin ko hindi na bibilis eh. Yun ang pinakamabilis eh. Yung Yun 30 days. 30 days. 25, 30 days. 30 days. So, basta kami, mag-uumpisa kami mag-harvest 30 days. Ganito na yan. 30, average to, average. Ayun. So, bago mag 40 days, ubos naman yan. Ubus na. Dahil lahat ng tinatanim namin, naka-allocate na sa bawat manininda. Kaya walang matitira. Yan. Mayroong mga namimili na gusto talaga yung 600, 700, 800 to 900 grams, partner. Meron din sa mga market na yung mga sakto lang din. Yes. Pag sila PO dito, 100 cups a day po kami. Ibinibigay namin yung 100 cups a day Ayun. para dire-diretso. So, ganun. Dahil alam ko, pag hindi ko na ibigay, baka mawala yung aking market. Yun. O kaya, gagawa ka ng paraan doon sa mga kaibigan mo, idol, na nagtatanim din, baka wala silang market, edi doon ka kukuha para ma-sustain mo doon sa kompromiso Sa mo. strategy yun. Pwede yun, collaboration. Para hindi lang mag-stop yung Supply. supply mo. Hindi maghanap ng ibang Oo. supplier. Tama. Dahil pag naghanap yan, mahirap mong kunin. Yun ang aking karanasan. Yun ang maganda. Ang challenge sa partner, for sure, hindi naman talaga kayo gagawa. Itong, ano ba to? NFT. NFT. Ito namang, Ba yun? itong NFT na to, ito naman talaga ay hindi para sa hydroponics. Ito ay downspout ng bahay. Yung alulod, yung tinatakbuhan ng tubig. Pag itinagilid mo, pwedeng magbutas ka, ganon. So, ginamit ito ng mga grower. Yan. So, may desired na laki. Yung iba, nagbubutas ng mas malaki, mas maliit, yung sarado. Ako naman, gusto ko, para dito sa akin, may aeration. Kaya ako merong, Kaya pala, may hangin-hangin. May space, konti. dapat meron kang lalabasan ng hangin. Yung iba may PVC na bilog. So yun po, partner, sir, sa ganito kalaking area, 200 something square meters to eh. 240. 240 square meters. Sa isang araw, nakakapag-deliver kayo ng 300 to 400 na cups na ganun karami. So, walang problema sa market. Parang wala. Parang wala. Kulang pa. Wala. Kulang pa. Kulang pa. Ayun. So, kasi sumama tayo kanila, nag-deliver tayong lahat. Oo. Pero masaya din kasi Maraming Oo. pinag-deliveran si sir. quality yung mga pinag-deliveran na mga ano. Kaya kailangan talagang ibigay mo lang. Yun. Dahil meron din silang mamimili na binibigyan nila araw-araw. Kung hindi din lang masupport yun, ganun din ang reaksyon. Baka lumipat. Yun. So Hindi pare-pareho. Dapat talaga may koordinasyon kayo nung supplier mo. Ayan. At saka nung buyer. Yun. Para maganda. Ito. Ayan po mga idol. So sana marami kayo natutunan. Sir, ano pa yung mga nakalimutan naming naitanong sa inyo, pwede nyo pong ma-share sa mga gusto pong mag-hydroponics ng Litus? Siguro ang capital investment po dito maliit lang. Hindi po ganun kalaki. At hindi po nakakatakot as long you are doing the right way. And tamang buto, right seeds, at tamang nutrients ang gagamitin mo kasi yun ang nagpapakain. Meron kang knowledge. Samahan na natin ng kaunting panalangin. Tama. Ayun. Siguro magtatagumpay tayo. Ayun. Ayun, mga idol. Apat po yun siya, mga idol, ha? Knowledge, panalangin, last, ano pa yung pinaka-unang... Right seeds. Right seeds. Oh. Yun yung parameters natin. Oh. So, Right parameters. Yung parameter, Nutrients, right seeds, right nutrients. Yan. tapos Prayer. may kaunti kang pera, marunong kang makisama sa tauhan mo, meron kang market, prayer, that's it. Ayun po, mga idol. So, yun ang magiging sikreto mo para maging successful. Mag-successful ka sa hydroponics. Ayun. So, yun po. Sana po marami kayo natutunan, sir. Pero kung doon sa mga tao na, siyempre, nakakapanood, magtatanong, ang Alfreya po ay handang sumagot sa inyong katanungan o kaya i-message nyo po kana idol, sa dalawang idol na to, siguro sa dalawang to, hindi na kayo magkakamali dahil dalawa yung pagtatanungan nyo. Dalawa din yung sasagutin ko. Kaya, hope for the best na lang. Ayusin po natin, maganda pong pagkitaan, hindi po mahirap.
Hindi po tayo nagdudumi na katulad nung tayo nasa bukid. Kaya nagustuhan ko ito. Ayun. Yan. Mga idol, kung naguluhan po kayo, check nyo yung video description. Ilagay po namin ang number ni Sir po, mga idol. At saka yung ano nila, kung may page sila eh. Yes. Alfrea Hydroponics and Garden. Ayan. So, before that partner, thank you talaga kay Sir. Sasabihin ko ulit, first time natin nabigyan ng t-shirt na ganito at sinuot natin sa ating pag-video. Thank you so much, Sir. First time din na maka-encounter ng isang vlogger na katulad nyo. Salamat po. Wala pa kami script. Na nawala kami pinag-usapan, daldal lang ng daldal ayon sa mga tanong. So, maraming salamat sa inyong malayong pagpunta rito. Alam namin, galing pa kayong Mindanao, papunta dito sa Luzon. It takes a lot of time, pressure, yung traffic. So, maraming salamat sa inyo. Thank you po. Maraming Welcome pa ba salamat. kami, Sir, pagbalik namin dito? Siguro, sabi ko nga sa inyo, for 2024, Alfrea Hydroponics will launch ATI. Yun. ATI. Aside from ATI, Nutri Hydro Academy for basic and master class. Gagawin na din po dito yon. So that is for 2024. Wow. Let's fingers crossed mangyayari yon March or April. Ayun. Ayun po, mga Mabilis, idol. mapapabilis. Sana po mga idol, nasundan nyo yung ating video mga idol. Kung bitin po kayo mga idol, please panoorin nyo yung part 1 ng ating video mga idol. Doon marami din po mga detalye ang ating dapat malaman sa pag-alaga ng litos or dito sa hydroponics po mga idol. Yan, kung nagustuhan nyo po, please like naman po mga idol at saka i-share para marami po makapanood. Ayan. At pwede naman kayong mag-request ulit sa aking mga idol. Pwede naman uli kaming gumawa ng video. Pwede. Yes. Mag-comment down below kayo kung mga questions nyo at Yan. basahin at i-question natin sa kay Sir Fernando. Ayan. Yan. So, Ayan. Luzon, Visayas at Mindanao, naikot na po namin ni partner. Iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. At ngayon po, OFW from United Kingdom. Dito na umuwi at nag-farm talaga ng organic farming dito sa lettuce yan. So, dito lang yan sa San Pablo City, Laguna. Kasama namin ngayon ang may-ari po ng Alfrea's Hydroponics and Garden, si Sir Fernando, happy farming po mga idol. Mga totoong mga hinday. Bye-bye!